Hi, si Dudes po ulit. Kamusta? So, welcome back po ulit sa aking tutorial ng Photoshop CS6 para po sa mga beginners. So, pag-aaralan po natin ngayon yung color correction. Gamit po yung dalawang adjustment layers, which is yung curves, tsaka yung hue, saturation, adjustment layer. Since alam na natin kung paano mag-select, alam na natin kung ano yung mga basic selection tools, alam na marami na tayong napag-aralan. Ngayon naman pag-aaralan natin yung mga paano naman natin ayusin yung mga kulay or yung color correction sa mga image natin. So simulan na natin. Start tayo sa curves as adjustment layer. Meron ako ditong na-select na image, or ito yung normal na kulay or yung nung image natin. So gamit ang itong adjustment layer dito, may pipilian tayo, marami actually mga pagpipilian, but curves yung pag-aaralan natin ngayon. So sa curves, isa rin to sa powerful tool sa pagko-correct ng mga kulay or yung image natin. So sa curves, makikita natin sa properties, yung workspace ko ay nakaset up na ng properties tsaka layers. So kung wala pa yung properties, punta kayo sa window, hanapin yung properties. Ito, pag in-uncheck nyo yan, mawala yan. Mawala dito sa taas yung properties na panel. So sa window menu bar, hanapin nyo lang yung properties, tapos click nyo lang, tapos nandito na siya. So ito yung setup ng workspace ko ngayon, since pag-aaralan natin yung adjustment layer. So dapat makikita natin yung property ng. So pag kinlik natin tong adjustment layer, may lalabas dito sa taas isang layer, which is the adjustment layer, yung curves, yung mask, tsaka yung properties niya. So one way na pwede natin baguhin ang natin, yung i-correct yung color ng ating image, ay sa pamagitan ng pag-adjust nitong ito nakikita natin, nakaslant. So you can either yung black, itong area na to pwede mong i-move, tapos kung napapansin nyo, nagbabago yung kulay natin. Ito naman dito sa white portion, ayan, nagbabago rin yung kulay. Kung gusto mo ng madali, or pwede mong mamili dito, maglagay ka ng mga points, tapos i-adjust mo. Ayan. So depende sa'yo, panlasa, kung paano mo siya i-adjust, kung kontento ka na dyan sa ano mo. So pwede mo paglaruan to para makita mo yung ano. Kung hindi naman, balik tayo. May auto na button dito, pagpipilian. Pag kinlik mo yung auto na yan, ibig sabihin yung mismong Photoshop na yung automatic magbibigay ng color correction. So pag pindot mo ng auto, kung napansin nyo, nagbago rin tong slant na graph dito, nagbago siya. So ibig sabihin may binago siya sa so kung titingnan natin, ito yung layer na to. Pag in-off natin to, ayan, so ayan yung binago ng auto. So yung auto naman kasi may default yan dito sa may portion na to. Itong portion na to, pag nakita nyo, pag kinlik nyo yan, may nakalagay dito auto options. Itong auto options, may mga options na pagpipilian. So auto color correction options, so may 4. So pwede mong piliin, tingnan nyo, pansinin nyo tong properties dito, magbabago yan pag pinili natin tong find dark and light colors. So nagbabago din dito yung natin, lapit natin para makita. Yan, nagbabago rin yung color dito.
yung image. So pag enhance per channel contrast, ganun din ang mangyayari niya. So enhance monochromatic contrast, nagbabago rin siya. So since mas maganda gamitin tong enhance per channel contrast, although pares naman yan, depende kung hindi pa kayo kontento. Itong enhance per channel contrast may magandang gamit din. Pag in-okay natin yan, halimbawa hindi tayo kontento dun sa sa color correction, pag pinili natin ito sa option na to, itong enhance per channel contrast, may pagpipilian dito tatlo. Itong sample in image to set black point, or press alt to display para makita natin yung clipping preview. So halimbawa itong black, ito gray, ito naman yung sa white. So sample in image to set white point. So hanapin, so halimbawa black, pindutin yung black, hanapin mo yung portion dito, yung black area. Yan, pag pinindot natin yan, nagbabago yung kulay niya. Pansinin niyo, nagbabago yung kulay niya, black or black. Yan, nagbabago rin dito yung niya. So depende na yan kung alin sa gusto nyo. Yung nakalagay dito, alt to display clipping preview, para mas madali maghanap ng black area, pindutin nyo lang itong alt key sa keyboard natin. Ayan, makikita natin nasan yung black portion talaga. So ito yung black na nakita natin. So pindutin mo lang yan, and then ito, nagbago na yung niya. So sa white naman, ganun din. Halimbawa ito yung white na mo, kasi may mga white na nakikita. So tingnan mo, nagbabago yung kulay niya. So depende na sa'yo kung yan ba ang gusto mong magiging labas nung image. So pag in-alt mo naman yan, makikita mo ngayon yung white portion area na so mamimili ka ngayon, yan ba yung gusto mo, ito ba, yan. So ganyan. Sa gray naman, hanapin mo yung gray, alin ba mas gray, ito ba or ito ba. So depende na sa yan. So ganyan lang ang trabaho ng curve. So pag alam mo na to, mas madali na sa'yo mag instead na gamit ka ng yung isa lang kanina, yung normal niya, like natin dati, yung default niya curves, yung default niya ito, instead na magaganon-ganon ka or maglalaro-laro ka dyan, pwede kang gumamit ng auto. By the way, meron pang isa, itong nakikita nyo RGB dito, tsaka yung default, itong preset pa pala, preset. Pag pinindot nyo yung preset, may pagpipilian ka dito, no? Preset means yung mga pwede mapilihan kung anong gusto mo mangyari dun sa mo, color negative, cross process, ayan, darker, hanggang sa strong contrast. Yan, namimili ka. So pansinin mo, nagbabago rin yung takbo na itong yung graph. Tapos kung ayaw mo naman ng ganyan, halimbawa gusto mo lang baguhin yung red, green, pataasan mo yung green or blue, halimbawa red, so red lang ang magbabago dito sa image mo. So kung ba itaas mo yung red mo, ganyan yung mangyayari niya. Kung ibaba mo yung red mo, mawawala yung red niya. Nakuha natin. So pag gusto mo naman green, taasan mo yung green, so lalabas na yung green. Pag babaan mo yung green, bababa din yung green na kulay sa image natin. So yun po yung trabaho ng curves. At sa naman po tayo, sa hue and saturation. Ito, maganda tong hue and saturation kasi flawless siya pagdating sa pagpalit ng kulay. Ito dito, may napili na ako selection, gamit itong quick selection tool. Yan, sinili ko tong kulay na to, gusto ko palitan yung kulay niya, na hindi siya halata na pinalitan mo yung kulay, no? So meron na ako dito. Meron na ako ditong napili. Itong selection na to, sinelect ko na yan. So ito yung
ito yung hue saturation, or off natin yan para makita nyo. Sinelect ko na yan, halimbawa, tapos punta ako sa hue saturation sa adjustment layer. So ito yung labas niya. Off natin yan. So ito yung mask layer niya. So pag nagpalit tayo ng kulay, pansinin nyo na ilapit natin to para makita natin. Yan. Pansinin nyo yung kulay na red. Kung saan ko dadalhin itong bar na to, nagbabago yung kulay ng Ferrari, no? Pansin nyo? Flawless yan. So isang tip lang, kailangan pag nag-select tayo, kailangan malinis yung pagkakaselect natin para maganda naman yung labas niya, hindi siya mampipeke, no? Tsaka may isa pang halimbawa ganito nangyari, may mga sobra dito. Ayan, gamitin mo lang itong brush. Yan, brush. Pwede mong gamitin para idagdag mo doon sa So pansinin natin dito itong tools na to dito. Itong default na foreground tsaka background natin. Pag pinalitan natin yan, or X para magpalit. Black. Pag black, mabubura yung adjustment layer natin, yung hue saturation. Pag white yan, babalik naman yan. So napag-aralan natin yan noon, yung foreground and background, no? Lalo na sa channeling. Ayan, may konti lang ng mga dagdag para hindi natin na malinis yung pagkakasilip natin. Itong foreground background magagamit natin, no? So ganyan yan, ganyan ka powerful ang hue saturation adjustment layer. Yan, so yan, I hope na may natutunan kayo sa pag-aaral na to, no? Which is yung color correction gamit ang curves adjustment layer tsaka hue saturation layer. So maraming salamat at hanggang sa susunod na pag-aaral natin, no? Mabuhay po at God bless us all.